Good day everyone. So now we have a new lesson for today, or a new topic regarding the situational problem involving trigonometric equations. So trigonometric equations define as any equations involving trigonometric expressions. And the solution or the roots for this trigonometric equation is any domain that, if we're going to substitute to the variable, makes the equations true. And the set of all solutions or root is what we call the solution sets of the equation. Okay, for instance, if x be a real number such that cosine 2x is equals to 2/3 and cosine x minus sine x is equals to 1/2. The question is, what is cosine x plus sine x? Okay, so yun ang ating target ngayon. So, meron tayong information given for all x be a real number. So, ang point natin dito, kuhanin muna natin yung information. So, ang information natin is cosine 2x, which is 2/3. Ayan. So, dito tayo mag-i-start ngayon sa part na to. Ngayon, dahil ang left hand side ng ating equation ay cosine 2x, and it refers to the identity of double angle x for cosine. At meron tayong three types of double angle for cosine. Ang isa doon ay yung cosine 2x, which is cosine squared x minus sine squared x. Yan. So, pwede natin gamitin itong identity ng double angle for cosine. So, gamitin natin dito. Instead na cosine 2x, gamitin natin itong kanyang identity. So, kapalitan natin siya ng cosine squared x minus sine squared x. Ayan. So, yung left hand side, yun ang ating isi-simplify hanggang ma-reach natin yung pinaka-target natin. Ang target natin ay the cosine x plus sine x. Then, yung ating cosine squared x minus sine squared x na galing sa double angle ng cosine 2x, ito ay pwedeng kuhanan ng factors. Kasi di ba ano to, squaring binomial. Square ng cosine at square ng sine. So, pwede siyang kuhanan ng factors. Ayan. So, yung sa first part, pwede natin ilagay ang cosine x minus, or plus na lang, plus sine x. At dun sa isa namang quantity, o yung kanyang factor ay cosine x minus sine x. Ayan. Then again, yung ating right hand side, 2/3 pa rin, 2/3 and 2/3. Next, continue. Base dun sa ating information, meron tayong given na cosine x minus sine x na 1/2. Diba? Itong part na to, yung cosine x minus sine x ay equal to 1/2. So, pwede natin siya i-substitute dito sa ating one of the factors ng cosine x minus sine x. So, instead ng cosine x minus sine x, pwede natin i-substitute itong 1/2. So, continue natin. So, mangyayari ngayon, bring down cosine x plus sine x times
Itong value ng cosine x minus sin x ay 1/2. Lagay natin. Then, sa right hand side natin, nandun pa rin yung 2/3. Again, ano nga yung pinaka-goal natin? Sabi, ang target natin, the value of cosine x plus sin x. So, pwede na natin siyang i-multiply left and hand side ng 2. Diba? By 2. Kasi meron tayong 1/2 dito, so pwede siyang i-multiply by 2. Yung left hand side, ganun din yung right hand side. Okay, para maging equal. Continue. So, ang matitira ngayon sa ating left hand side ay ang cosine x plus sin x. Then, sa right hand side naman ay 2 times 2, which is 4 over 3. And that's it. Nakuha na natin yung ating target. Diba? Ang target natin ay the value of cosine x plus sin x, and the result is 4 over 3. Check.